Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayong lahat? Ako po si Nadine Josette Leiren ng Barangay Dalig, Teresa, Rizal. Listener niyo po ako since 2019 pa sa radyo habang noong 2024 lamang ako naging subscriber sa inyong channel sa YouTube. Ganon din sa inyong Spotify, neto lamang po. Gusto ko sanang i-share sa inyo ang isang kwentong akalain ninyong imposibleng mangyari sa totoong buhay. Pero nangyari talaga sa akin. Maraming bagay tayong hindi maintindihan at maraming bagay tayong mahirap ipaliwanag. Ang buhay ay puno ng misteryo, katulad na lamang ng mga panaginip ko, at marahil ay iilan na lang ang naniniwala dahil sa moderno na ang mundo. Habang tinatype ko ang aking kwento ay alam kong mahahati ang pananaw ng bawat bumabasa rito. Siguro may naniniwala at may mangilan-ngilan na iniisip na yon ay kwentong katang-isip. At maraming mag-iisip na ako'y nababaliw. Maraming mga tanong, maraming haka-haka. May nagka-question kung bakit ako nasaktan. O kung bakit ito'y may kulay kung panaginip lamang. Maski ako dati nagtataka, naghahanap din ako ng sagot at inaasa ko yon sa internet. Subalit dumating ako sa puntong iniisip ko noon na maaaring may sakit ako sa pag-iisip, kaya tinigil ko na hanggang sa kinalimutan ko na nga. Sinikap kong ituon ang sarili ko sa mga importanteng bagay, ngunit sadyang ayaw yata ng tadhana. Dahil 3 taon na yata ang nakaraan nang isubo sa akin ng kapalaran ng matagal ko nang hinahanap na kasagutan. Papa Dudut, lumaki ako na maayos ang buhay ko. Masayang pamilya, mababait na mga magulang, at maayos na pamumuhay. Pero sa kabila ng masaganang buhay ay may bumabalot na kababalaghan sa akin na hindi ko maintindihan. Nagsimula ang lahat nung tumungtong ako sa edad na 13 anyos. Bigla na lamang akong nagulat nang may sabihin sa akin yung mga kaklase ko na meron daw akong kamukha na nagpapakita sa kanila. Noong una akala nila ako. Pero noong titigan nilang mabuti ito at napansin daw nilang iba ang aura nito kumpara sa akin. May pagkakataon ding nakikita ng mga kaklase ko na tila merong babaeng kamukha ko ang sumusunod sa akin. Noong una ay binabaliwala ko lamang yon dahil tinuro sa akin ng mga magulang ko na huwag maniwala sa mga multo at mga paranormal beings. Pero noong napapadalas na yung tila pagpapakita ng kamukha ko sa mga kaklase at kaibigan ko, na-curious na ako at bahagyang natakot. Hanggang sa isang gabi, may na-experience na akong hindi ko maipaliwanag. Natatandaan ko pauwi na ang lahat ng students sa school. Nagsilabasa na lahat pero kami ng mga kagrupo ko ay natira pa. Gawa ng may practice pa kami para sa aming performance task. Dahil gutom, nag-decide muna kami na bumili muna sa 7-Eleven and kasama ko ang best friend ko. After namin bumili ay bumalik na agad kami sa school since magsisimula na ang practice. Pagdating namin sa school, pumunta bigla yung kaklase kong
isa at ang sabi niya akala ko nasa room ka na din. Nag-wave pa nga ako sa iyo tapos nag-wave back ka din. Nagtaka na kami ng best friend ko dahil kasama ko siyang bumili sa 7-Eleven. Sabi ng best friend ko sa kanya na hala baka namamalik mata ka lang. Gawa bumili kami sa labas. Hindi at di naman malabo ang mata ko. Sure talaga ako na ikaw yung nakita ko na din. Insist ng kaklase kong yon. Pagkatapos noon papadudot ay bigla kaming napatingin sa room namin. Tapos doon namin nakita yung sinasabi ng classmate namin. Kamukha ko yung mga nasa classroom namin. At nagitla ako sa nakita ko. Bala ko sanang lapitan ang kamukha ko nang biglang nag-brown out ang buong paligid. Siyempre nagsigawan ang mga kaklase ko sa takot. Pero sandali lang naman yon at bumalik din ang ilaw pagkaraan ng ilang segundo. Hinanap ko yung nakita kong kamukha ko pero naglaho ito kasabay ng pagkawala ng ilaw sa classroom namin. Tumakbo kami ng best friend ko bigla sa advisor namin at sinabi yung nangyari. Pinayuhan kami ng advisor namin na sa pag-uwi ay magdasal para hindi daw sundan ang kamukha ko. Sa isipan ko doppelganger ata yung nakita namin kasi kamukha ko bagamat iba ang kanyang damit na hindi napansin ng mga kaklase ko. Parang damit noong 1970s or 1980s. Pag-uwi ko sa bahay ay agad kong kinuwento yon sa mga magulang ko. Pero pinayuhan lang nila akong kumain at magdasal. Pagkatapos naman ng experience namin yon papadudot, ay napaisip na ako kung sino yon o kung anong klase talagang nilalang yon. Mukha itong doppelganger pero parang sinasabi ng isipan ko na hindi lang yon basta nangongopya ng mukha. Kaya madalas kong tanungin ang mga magulang ko kung may kamukha ba ako sa angka namin na patay na. Pero sabi ni mama ay wala naman daw. Bukod doon papadudot ay meron din kaming na-experience na mga pinsan ko tungkol sa mukha ko year 2021 yon. Naganap ang isang nakakakilabot na karanasan sa bahay ng tita ko. Naisipan namin mag-overnight doon kasama ang aking mga pinsan dahil kinabukasan ay debut ng anak ng tita namin. Balak naming tumulong sa paghahanda kaya maaga pa lamang ay nasa bahay na kami. Habang papalubog na ang araw. Nagsimula ng dumilim sa paligid. Nasa sala kami noon nang pumasok ang isa naming tito at inutusan ng pinsang kong babae na mag-init ng tubig sa labas. Ang lutuan kasi nila ay nasa labas pa ng bahay at kailangang sindihan ng apoy. Agad namang tumayo ang pinsang ko at lumabas para gawin ang utos. Kaya ang natira sa sala ay ako at ang kuya kong bakla at si ate. Pagkalabas ko ay wala akong kaalam-alam na may bumalik pala doon na kamukha ko. Nagaya daw ito sa kuya ko na umakyat sa rooftop para magpahangin at tingnan ang tanawin. Sa oras na yon ay hindi pa tapos ang construction sa bahay ng tita ko, 3 palapag ito at ang pinakatuktok ay isang bukas na rooftop. Pumayag daw si kuya kaya nauna siyang naglakad papunta sa hagdanan, sumunod ang kamukha ko sa kanya. Habang pakyat pa lang siya sa hagdanan ay biglang tahol ng tahol ang aso nila tita. Napalingon daw si kuya at nakita niyang nakatingin ito sa direksyon niya. Tila may nakikita itong hindi niya mawari. Kinilabutan daw ang kuya ko kaya bumaling kagad siya sa kamukha ko. Pero laking gulat niya na wala na roon ang kamukha ko at saglit siyang natigilan. Ayon pa sa kwento ni kuya, pinagkibit balikat na lamang niya yon at tuloy siyang umakyat. Ngunit pagdating niya sa rooftop ay natulala daw siya. Walang tao doon. Wala siyang narinig kundi ang malamig na ihip ng hangin. Tahimik, walang kahit na anong presensya. Pero kinilabutan na raw siya sa takot. Kaya buwaba siya habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Sa pagbaba ni kuya sa ikalawang palapag ay inisa-isa raw niyang buksan ang mga pintuan sa bawat kwarto. Iniisip na baka nagtatago lang ako sa kanya. Pero wala. Walang kahit na anong bakas ko.
Dito na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni kuya. Hindi na raw siya mapakali, dali-dali siyang buwaba sa unang palapag at doon sa labas ng bahay ay tumambad sa kanya ang hindi niya inaasahan. Masayang nagkwentuhan ang mga pinsan namin kasama ang tita ko at nandun ako kasama nila. Natigilan si kuya at doon siya lumapit sa akin noon. Nadine, bakit mo ko iniwan sa itaas? Napakunot naman ako ng noo. Ano? Tanong ko. Halatang naguguluhan. Hindi naman ako umakyat kasama mo. Kanina pa ako nandito kasama sila. Parang bumaliktad ang sigmura ni kuya at nahalata ko sa kanya noon na bigla siyang nanghina. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya pero ininsist niya talaga sa akin na kasama niya akong umakyat. Ang tanong pa niya ay kung hindi daw ako yon ay sino yung kamukha ko. Napansin ko ang tahimik na pagpapalitan ng tingin ni ate at ng tita ko. Hayaan mo na Dennis, sabi ng tita ko sa kuya ko sa mahinang boses. Ang mahalaga ay walang nangyari sa'yo. Pero kung ako kay kuya, paano ko yun nahayang mawala sa isipan ko? Paano ko kakalimutan ang takot na tumatak sa utak ko? At dahil nga po sa naranasan ng kuya ko, ay lalo akong nakumbinse na baka merong nilalang na gumagaya talaga sa itsura ko. Kaya nag-research ako at isa-isa lamang ang sinasabing nilalang na na-encounter ng mga taong malalapit sa akin. Nagpapakita sa kanila ang doppelganger ko. Dahil na rin sa takot kaya nagpa siya akong magpabindisyon sa pare. Nagkumpisal pa nga ako sa pag-aakalang baka sobra na akong makasalanan. Kaya naman nilapitan at ginaya na ako ng mga masasamang elemento. Nakaginhawa naman sa akin yon at iniisip ko na Diyos nang bahala sa akin. At Diyos na rin ang bahala sa doppelganger ko. Ang buong akala ko, Papa Dudut, ay maging payapa na ang buhay ko pagkatapos kong magbalik loob sa Panginoon. Pero eto, hindi ko po ini-expect na may malalaman akong revelasyon ng panahong yon. Isang araw, isang beses sinama ako noon ni Mama para bisitahin namin ang isang kamag-anak ni Papa na tinirhan nila rate noong hindi pa ako pinapanganak. Bago kami nakarating, noong dumaan kami sa kapitbahay ng bibisitahin namin ay napahinto kami sa isang karinderya. Tinawag kasi si Mama at kinumusta ang kakilala niya. Naging dating kapitbahay nila. Nagkwentuhan sila, tipikal na eksena at tahimik lang naman akong nakinig. May batas kasi sina Mama na nadala ko talaga sa paglaki ko na huwag makikisawsaw sa usapan ng mga matatanda. Pero hindi na talaga naiwasan noong nagsabi ng ganito si Ale. Anak mo pala ito. Naguluhang sabi pa niya na parang hindi kumbensido. Lihim tuloy akong umismid. Anong akala niya sa akin? Ampun. Napunta pa ang usapan na ang swerte raw pala ni Papa na nagkaroon na rin ng anak na babae. Alam niya raw kasi kung paano ito rati-parating nagsisimba at nagdadasal. Hiningi raw ako nito sa Diyos. Pero ang mas kumuha talaga ng interes ko ay noong sabihin ni Ale ang mga katagang nako. Kung hindi ko lang alam na ito na pala ang anak ninyo ay iisipin ko talagang naging anak to ng kakilala ko. Abay kamukhang kamukha kasi. Tulalang tumitig tuloy ako sa mga mata ng Ale noon habang nakangiti siya sa akin ng sabik. Tapos ay tumuloy pa siya. Para tuloy ako nagbalik sa pagka-teenager ko nang makita kita Neng. Nang mga oras na yon ay hindi ko na naiwasang magtanong kung sino ang babae at saan ito nakatira. Bigla ko kasing naalala ang babae sa panaginip ko at naalala ko kasing ang ilan sa mga panaginip ko ay nakikita ko ang sarili ko kahit katawan ng babae iyon. Hindi ko makalimutan noon ang sagot niya na parang malamig na ihip ng hangin na humagod sa bato ko. Sabi niya, naku matagal nang patay yun. Hindi ko pa makakalimutan kung paano siya nag-iwas ng tingin sa amin. Para bang bigla itong nangamba sa nasabi ng kanyang bibig at tila may lihim. Ginit ko noong una na baka nagkakamali lamang siya dahil noong humanap ako ng ebidensya katulad ng larawan na magpapatunay ay wala siyang naipakita. Pero pinanindigan pa rin ito na para talaga kaming pinagbiyak na bunga.
Sabi pa nga niya na kung nagdududa raw ako, sumama ako sa probinsya nila para sa reunion nilang magkakabatch noong high school. Papatunayan niya raw sa akin na hindi siya nagsisinungaling. Mga kaklase na raw niya ang magpapatunay noon. Pero hindi na nangyaring nakasama ako. Namatay kasi siya sa sakit nito sa kidney bago pa man yung petsa ng planado nilang reunion. Mabuti na lang bago siya namatay ay naitanong ko pa sa kanya ang pangalan ng babae at address ng probinsya nila. Noong una'y nagdalawang isip akong puntahan ng lugar dahil hindi tumugma sa address ng panaginip ko. Pero tinulak pa rin ako ng kuryosidad dahil magkatugma naman kasi ang pangalan. Pero natakot rin akong pumunta. Sino ba namang tanga na pupunta sa lugar kung saan ay matagal nang patay ang kahawig ng iyong mukha? Inisip ko pa lang ang magiging reaksyon ng mga tao ay nawiwindang na po ako. Pero papadudot, hindi rin ako pinatahimik ng aking konsensya at kuryosidad. Kaya taon din ang lumipas, pinuntahan ko ng mag-isa ang lugar. Kalahating araw din ang ginugol ko sa biyahe sakay ng bus. Pagkarating ko roon ay nakita ko ang kabagalan ng pagde-develop ng kapitan sa kanilang lugar. Maputik at sira-sira kasi ang daanan tapos ay puro puno lang din ang makikita mo. Bago ko noon bumaba ng bus ay nagsuot ako ng sombrero at face mask. Mas minabuti ko kasing walang makakita ng aking mukha. Sa totoo lang ay hindi ko sukat akalain na nasa malapit lang pala ang inaakala kong malayong address. Dahil imbes na pangalan ng buong bayan ay pangalan lang pala ng sityo niya ang ibinigay niya sa panaginip ko. Bago ko sinimulan ang bala ko'y ipinagtanong ko na muna ang pangalan ng babae. Siniguro ko kasi munang nakarating siya rito upang hindi ako mag-aksaya ng oras. At sa gulat ko ay kilala nila ang babae. Tinuro kaagad nila sa akin ang bahay na nasa dulo pala ng bayan. Pero binawi rin nila na matagal na raw nawala na ito roon. Isang kamag-anak na lang nito ang nakatira sa bahay. Pinuntahan ko ang sinabing bahay kahit alam kong maaring wala akong mapala kung wala na rin ang pamilya nito. Nadatnan ko ang isang pamilyadong lalaki at maliit nitong mga supling na naglalaro sa labas ng kanilang kubo. Maayos naman niya akong tinanggap kahit na hindi niya ako kilala at hindi niya kita ang mukha ko. Hindi na rin ako noon nagpaligoy-ligoy at nagtanong kaagad tungkol sa babae. At kung nasaan na rin ang pamilya nito at bakit sila ang nakatira dito. Nung una'y kinagulat niya ang pag-uusisa ko. Ayaw pa nga niyang magbigay ng impormasyon at mababasa ko sa mga mata nito ang pagdududa sa pagkatao ko. Pero kalaunan ay bumigay din siya. Dinaan ko kasi sa pa-close-close na usapan at sinabi kong kasali ako sa isang real estate na kumpanya at may interes na bilhin ang lupa nila. Ginamit ko pa ang uncle ko at presidente ng proyekto nila. Siniwalat nitong matagal nang namatay ang may-ari ng lupa, magulang ng babae. Nagpakamatay daw ang lalaki habang namatay naman sa lungkot ang babae. Ang rason na ibinigay naman niya kung bakit ay dahil sa biglang pagkawala ng nag-iisa nilang anak na babae. Hindi na raw kasi ito nakauwi matapos ang klase. Labis daw na pagdurusa ang naramdaman ng mag-asawa lalo't lumipas ang mga taon noon na hindi na talaga ito nakauwi hanggang sa dumating na lamang sa puntong isa-isa silang namatay. Tapos ang malungkot. Nang matagpuan naman na ang babae sa bundok ay patay na ang mga magulang nito. Huli na. At ang talagang huli na dahil kalansay na lamang din kasi nito ang natira. Nakilala ito dahil sa suot nitong uniforme, relo at ilang gamit sa eskwela na nasa malapit lang kung saan siya nakita. Subalit sa kahabaan ng kwento ay nanlumo naman ako. Wala raw kasing kaso na naganap noon. Hindi rin daw pinagtuunan ng pansin ng dating kapitan ang kaso nito hanggang sa malimot na lamang ng panahon. Hindi rin malinaw ang kinamatay nito. Ito rin ang dahilan kung bakit walang naitala sa balita tungkol sa minsang kilabot na balita sa lugar nila. Isang bagay na lumitaw sa akin kung bakit hindi ko mahanap sa internet ang pangalan niya. Mas nanlumo rin ako nang malaman kung pipi at bingi palang babae.
Nagkasakit kasi ito noong bata pa at naapektuhan ang pananalita at pandinig. Pero kahit na ganoon ay hindi naman daw ito natigil sa pag-aaral dahil marunong na itong bumasa at sumulat. Sa katunayan nga ay matalino raw ito at parating honor student. Sa kahabaan ng usapan namin ay nakiusap ako kung may larawan siya ng pamilya. Pinagbigyan naman niya ako at naglabas ng isang lumang album na inaalikabok pa. Pumakli ako sa mga pahina at sa unang pagkakataon ng buhay ko roon, walang naranasan ng kilabutan ng husto. Nang makita ko ang solong larawan ng babae, ang inakala kong doppelganger. Parang tuloy akong nagpa-photoshoot at ang tema ay 80s dahil totoo nga nahawig kami at sa buhok lang nagkaiba. Bago ko umuwi ng araw na yon ay dinalaw ko pa ang puntod niya at nasa bayan lang din kasi nila ang sementeryo nila. Nalaman kong nakalibing siya sa tabi ng mga magulang niya. Ang natirang mga kamag-anak niya ang nagdesisyon para kahit paano raw ay magkasama sila. Umalis ako noon na parang nabuo ako. Nasagot kasi ang maraming tanong sa mga panaginip ko. Alam kong ang babae na yon ang pinagkamalang kong doppelganger kahit na hindi ko may paliwanag kung papaano. Tanging paniniwala lang ang meron ako. Ang tanong na lang sa akin ay bakit kami magkamukha? Ako kaya ang reincarnation noong babae? Hindi man ako naniniwala sa reincarnation noong una. Nang malaman ko ang kasagutan sa likod ng aking kamukha ay baka nga ako ang reincarnation niya. Tapos yung pagpapakita niya sa akin at sa mga kaibigan, kaklase at kamag-anak ko ay tila reminder lamang sa akin na diskubrehin ko ang aking nakaraang buhay. Sa kabilang banda ay nalulungkot ako kasi hindi ko naibigay sa kamukha ko ang maaaring nais niya sanang hustisya. Hindi ko kasi alam kung paano ko yon sisimulan. Ganun pa man ay hindi pa rin ako tumigil sa pag-discover kung ano pang meron o kung ano pang detalye ang malalaman ko tungkol sa aking past life. Papadudot alam kong maraming reservations ang tao pagdating sa mga ganitong usapin tulad ng reincarnation. May mga hindi naniniwala at ayos lang yon sa akin. Hindi ko naman sila pipiliting maniwala kahit na curious ako sa past life ko. Ang importante pa rin sa akin ay yung buhay ko sa ngayon. Kaya ginawa ko ang lahat para maging maayos at asenso ang aking buhay. Hanggang dito na lamang muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Nadine. Maraming salamat Nadine sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. May ilang kwento na tayong naitampok tungkol sa reincarnation, pero ito lang ang tatandaan po natin. What matters most is the present. Ang intindihin po natin ay ang buhay na meron tayo sa ngayon at gawin natin ang lahat para maging maayos, tahimik, masagana at makadiyos. Kung totoo man ang reincarnation ay hindi na mahalaga kung sino ka noong nakaraan. Kasi past na yon, lumipas na yon. Muli kang pinanganak para sa panibagong buhay na tatahakin mo. At yon ang dapat na intindihin mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.